Patay naman ang isang motorrider matapos itong bumangga sa barrier habang binabaybay ang isang highway sa Orion, Bataan. Ang biktima na pag-alamang lango sa alak. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang rider na nasa impluwensya ng alak sa naganap na self-accident sa Roman Highway, Barangay Bilulo, Orion, Bataan, alas 10:35 kagabi. Kinilala ang biktima na si John Rick Patricio Quirino, residente ng Concepcion, Cabiao, Nueva Ecija, at nagmamaneho ito ng Honda Team X125. Ayon sa initial investigation, habang binabaybay nitong biktima ang karsada patungong Maribeles mula Balanga City, nawalan ito ng kontrol sa manibela at bumangga sa barrier dahilan upang tumilapon sa semento. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO Orion at isinugod sa St. Michael Hospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Napag-alaman, lasing sa alak ang biktima habang nagmamaneho ng maganap ang aksidente. Nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station ang motorsiklong gamit ng biktima para sa kukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Positibo sa pinagbabawal na illegal na droga ang 5 mga empleyado ng gobyerno probinsyal sa isinagawang surprise drug testing sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, isinagawang regular drug testing sa 1,878 na mga empleyado ng lalawigan. Dagdag pa ni Diaz, ang mga nagpositibo ay pawang mga job order workers at mga gwardya ng Kapitolyo. Walang regular employee na nagpositibo sa nasabing drug testing. Ang drug testing, ito ay parte ng mandato na kung saan para magiging malinis na drug-free workplace ang buong lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Payapang isinagawa ang isang sabayang candlelighting tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ika-100 araw ng kanyang pagkakapiit sa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Kagabi, Hunyo 19, 2025, sa Rizal Park, lungsod ng Davao. Ayon sa report ng San Pedro Police Station, tinatayang nasa 400 na individual ang lumahok sa aktibidad na nagsimula bandang alas 7 ng gabi. Naitala rin ang presensya ng humigit kumulang 63 na miyembro ng security forces upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Nagpamalas ng disiplina at katahimikan ang mga dumalo habang patuloy na ipinapanawagan ang pagpapauwi kay Duterte na dati ring alkalde ng Davao City. Pagamat damang emosyon ng pagkabahala, kalungkutan at pagkadismaya ng mga taga-suporta, nanawagan pa rin ang karamihan ng pagpapanatili ng kapayapaan at mahinahong paninindigan bilang respeto sa proseso ng batas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang aktibong miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang sumurindera sa otoridad sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa bayan ng Pamuha, Northern Samar. Ayon sa report ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, kinilala ang sumukong rebelde sa kanyang alias na si Franco at may alias rin na Fred, 45 taong gulang, isa itong magsasaka at residente ng Katubig, Northern Samar. Dala nito sa kanyang pagsuko ang isang caliber 45 na baril, 2 magasin at 7 bala. Nasa kustodiya ito ngayon ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company para sa dokumentasyon at masusing panayam bilang bahagi ng pagsusuri sa kanyang kredibilidad at sinseridad. Ang hakbang na ito ayon sa PNP ay kinakailangan bago ito mairekomenda para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program at Local Social Integration Program o LSIP. Muling inihikayat ng kapulisan ang mga natitira pang miyembro ng grupo na sumuko na o magbalik loob. Ayon sa PNP, bukas ang pinto para sa mga rebuilding nais magbalik loob. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
28 anyos na street level drug suspect huli sabay bust operation sa Dagupan City, Pangasinan. Timbog ang 28 anyos na binata na street level individual na residente ng barangay Mayumbo, Dagupan City matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit alas 10:40 ng gabi sa PNR site Barangay Mayumbo, kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer gamit ang marked money ay binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 5 gramo at may street drug price na 34,000 pesos at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang ginamit na marked money at ngayon naharap ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.